Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 188. Lumang Tipan, 2 Kings 14:23-29, 2 Kings 15. Nang ika-15 taon ng paghahari ni Amasias anak ni Yoas hari ng Juda, si Jeroboam anak ni Jehoas hari ng Israel, ay nagsimulang maghari sa Samaria. Naghari siya ng 41 taon. Ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh. Hindi siya tumalikod sa anumang kasalanan ni Jeroboam anak ni Nebat na nagdulot para magkasala ang Israel. Ibinalik niya ang hangganan ng Israel mula sa Libo Hamet hanggang dagat ng Araba, bilang katuparan sa salita ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Jonas anak ni Amittai, ang propeta, na nagmula sa Gath-Hefer. Dahil nakita ni Yahweh ang paghihirap ng Israel, na napakapait para sa lahat, alipin man o malaya, at walang magliligtas sa Israel. Kaya sinabi ni Yahweh na hindi niya buburahin ang pangalan ng Israel sa ilalim ng kalangitan, sa halip, niligtas niya sila sa pamamagitan ng kamay ni Jeroboam anak ni Jehoas. Tungkol sa iba pang mga bagay kay Jeroboam, lahat ng kanyang ginawa, kanyang kapangyarihan, paano siya nakipagdigma at nabawi ang Damasco at Hamet, na pag-aari noon ng Juda, para sa Israel, hindi ba nasusulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Israel? Nahimlay si Jeroboam kasama ng kanyang mga ninuno, kasama ang mga hari ng Israel, at si Zecharias ang kanyang anak ang naging hari kapalit niya. Sa ika-27 taon ni Jeroboam hari ng Israel, nagsimula ang paghahari ni Uzias anak ni Amazias hari ng Juda. 16 na taon si Uzias nang magsimulang maghari. Naghari siya ng 52 taon sa Jerusalem. Si Jesilias ng Jerusalem ang pangalan ng kanyang ina. Ginawa niya ang matuwid sa mata ni Yahweh, sinunod ang halimbawa ng kanyang ama, at gumawa tulad ng ginawa ni Amazias. Subalit, ang mga dambana ay hindi inalis. Patuloy na nag-aalay ang mga tao at nagsusunog ng insenso sa mga dambana. Hinayaang magkaketong ni Yahweh ang hari hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at nanirahan sa isang nakahiwalay na tahanan. Si Jotam, ang anak ng hari, ang namahala sa sambahayan at naghari sa mga mamamayan ng lupain. Ang iba pang mga bagay tungkol kay Uzias, lahat ng kanyang ginawa, hindi ba't ang mga ito ay nakasulat sa ang aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Juda? Kaya nahimlay si Uzias kasama ng kanyang mga ninuno, inilibing siya kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Si Jotam, kanyang anak ay naging hari kapalit niya. Sa ika-38 taon ni Uzias hari ng Juda, si Zacarias anak ni Jeroboam ang naghari ng Israel sa Samaria sa loob ng 6 na buwan. Ginawa niya ang masama sa harapan ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang ama. Hindi niya nilisan ang mga kasalanan ni Jeroboam anak ni Nebat, na siyang naging dahilan para magkasala ang Israel. Naghimagsik si Sallam anak ni Jabes laban kay Zacarias, nilusob siya sa harap ng mga tao at pinaslang siya. Pagkatapos siya ang pumalit na hari kapalit niya. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Zacarias, ang mga ito ay nakasulat sa aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Israel. Ito ang mga salita ni Yahweh na sinabi niya kay Jehu, sinasabing, ang iyong kaapo-apuhan ay mauupo sa trono ng Israel hanggang sa ika-4 na salin lahi. At kaya ito ang naganap. Nagsimulang maghari si Sallam anak ni Jabes sa ika-39 na taon ni Uzias hari ng Juda, at siya naghari sa loob lamang ng 1 buwan sa Samaria. Mula sa Tirza si Menahem anak ni Gadi ay nagtungo sa Samaria. Doon nilusob niya si Sallam anak ni Jabes sa Samaria. Pinatay niya siya at naging hari kapalit niya. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Sallam at ang paghihimagsik na kanyang ginawa, nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Israel. Pagkatapos nilusob ni Menahem si Tipsa at lahat ng naroon, at ang mga hangganang palibot ng Tirza, dahil hindi nila ibinukas ang lungsod sa kanya. Kaya nilusob niya ito, at nilaslas niya ang tiyan ng mga babaeng buntis sa nayon na iyon.
Sa ika-39 na taon ni Uzias hari ng Juda nagsimulang maghari si Menahem anak ni Gadi sa Israel, siya ay naghari ng 10 taon sa Samaria. Ginawa niya ang masama sa harapan ni Yahweh. Kaya sa buong buhay niya, hindi niya nilisan ang mga kasala ni Jeroboam anak ni Nebat, na siyang nagdulot sa Israel na magkasala. Pagkatapos si Pul ang hari ng Assyria ay dumating laban sa lupain at nagbigay si Menahem kay Pul ng 1,000 talentong pilak, para siya ay tulungan ni Pul na palakasin ang kaharian ng Israel sa kanyang pangunguna. Siningil ni Menahem ang halagang ito mula sa Israel sa pag-uutos sa bawat mayayaman na magbayad ng 50 shekel ng pilak sa kanya para ibigay sa hari ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwi at hindi na malagi roon sa lupain. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Menahem, at ang lahat ng ginawa niya, hindi ba sila ay nakasulat sa aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Israel? Kaya nahimlay si Menahem kasama ng kanyang mga ninuno, at si Pekakias kanyang anak ay naging hari kapalit niya. Sa ika-50 taon ni Uzias hari ng Juda, si Pekakias anak ni Menahem ay nagsimulang maghari sa Israel sa Samaria, 2 taon siyang naghari. Ginawa niya ang masama sa harapan ni Yahweh. Hindi niya iniwan ang mga kasalanan ni Jeroboam anak ni Nebat, na siyang nagdulot sa Israel na magkasala. Si Peka anak ni Remalias, isang kapitan na naglilingkod kay Pekakias, ay nakipagsabuatan kina Argob at Aris laban sa kanya at pinaslang siya sa tanggulan ng palasyo ng hari sa Samaria. Kasama niya ang 50 kalalakihang taga-Galaad. Pinatay niya siya at naging hari kapalit niya. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Pekakias, lahat ng ginawa niya, ang mga ito ay nakasulat sa aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Israel. Sa ika-52 taon ni Uzias hari ng Juda, si Peka anak ni Remalias ay nagsimulang maghari sa Israel sa Samaria, 20 taon siya naghari. Ginawa niya ang masama sa harapan ni Yahweh. Hindi niya nilisan ang mga kasalanan ni Jeroboam anak ni Nebat, na siyang nagdulot na magkasala ang Israel. Sa mga panahon na si Peka ay hari ng Israel, si Tiglath-Pileser hari ng Assyria ay dumating at sinakop ang Ijen, Abel-Bet-Maachah, Jan-Oas, Cades, Hazor, Galaad, Galilee, at lahat ng lupain ng Naphtali. Tinangay niya ang mga mamamayan sa Assyria. Kaya si Hosea anak ni Ela ay nagbuo ng isang sabuatan laban kay Peka anak ni Remalias. Nilusob niya at pinatay siya. Pagkatapos siya ay naghari kapalit niya, sa ika-20 taon ni Jotam anak ni Uzias. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Peka, lahat ng ginawa niya, ang mga ito ay nakasulat sa aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Israel. Sa ika-2 taon ni Peka anak ni Remalias, hari ng Israel, nagsimulang maghari si Jotam anak ni Uzias, hari ng Juda. 25 taon gulang siya nang magsimula siyang maghari, 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Jerusa ang pangalan ng kanyang ina, siya ay anak ni Zadek. Matuwid ang ginawa ni Jotam sa paningin ni Yahweh. Sinunod niya ang halimbawang ginawa ng kanyang amang si Uzias. Subalit, ang mga dambana ay hindi inalis. Nag-aalay pa rin at nagsusunog ng insenso ang mga tao sa mga dambana. Ipinagawa ni Jotam ang tarangkahan sa gawing itaas ng tahanan ni Yahweh. Sa iba pang mga bagay tungkol kay Jotam, lahat ng kanyang ginawa, hindi ba ang mga ito ay nakasulat sa aklat ng mga kaganapan ng mga buhay ng hari ng Juda? Sa panahong iyon sinimulang isugo ni Yahweh sina Rezin hari ng Aram, at Peka anak ni Remalias laban sa Juda. Nahimlay si Jotam kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing kasama ng kanyang ninuno sa lungsod ni David. Pagkatapos si Ahaz, kanyang anak, ay naging hari kapalit niya. Bagong Tipan, Acts 25, 23 hanggang 27, Acts 26:1-23. Kaya kinabukasan, dumating sina Agrippa at Bernice na may maraming seremonya, dumating sila sa loob ng bulwagan kasama ang mga pinunong kawal at kasama ang mga kinikilalang tao sa lungsod. At nang sabihin ni Festo ang utos, dinala si Pablo sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agrippa,
At sa lahat ng mga tao na narito na kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito, ang lahat ng mga Hudyo ay nakipag-usap sa akin sa Jerusalem at sa lugar ding ito, at sumigaw sila sa akin na hindi na siya kinakailangang mabuhay. Napag-alaman ko na wala siyang ginawa na karapat-dapat sa kamatayan, ngunit dahil tumawag siya sa emperador, nagpa siya ako na dalan siya sa kanya. Ngunit wala akong tiyak na maisusulat sa emperador. Sa dahilang ito, dinala ko siya sa inyo, lalo na sa iyo, Haring Agrippa, upang may maisulat ako tungkol sa kasong ito. Sapagkat parang hindi katanggap-tanggap sa akin na ipadala ang isang bilanggo na hindi rin maipahayag ang mga bintang laban sa kanya. Kaya sinabi ni Agrippa kay Pablo, maaari kang magsalita para sa iyong sarili. Pagkatapos iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita. Masaya ako, Haring Agrippa, na gagawin ko ang pagtatanggol ng aking kaso sa harapan mo sa araw na ito laban sa lahat ng paratang ng mga Hudyo, lalo na, sapagkat dalubhasa ka sa lahat ng mga nakaugalian at mga katanungan ng mga Hudyo. Kaya't hinihingi ko ang katyagaan mong makinig sa akin. Nga, nalalaman ng lahat ng mga Hudyo kung papaano ako namuhay sa aking kabataan sa aking sariling bansa at sa Jerusalem. Kilala nila ako mula sa simula at kinakailangan nilang tanggapin na namuhay ako bilang isang pariso, isang napakahigpit na sekta ng aming relihiyon. Ngayon nakatayo ako rito upang hatulan dahil umaasa ako sa pangako na ginawa ng Diyos sa aming mga ninuno. Sapagkat ito ang pangako na inaasahang ng aming 12 tribo na tanggapin habang matyaga silang sumasamba sa Diyos gabi at araw. Dahil sa pag-asang ito, Haring Agrippa, kaya pinaratangan ako ng mga Hudyo. Bakit iniisip ng iba sa inyo na hindi ka panipaniwala na buhayin ng Diyos ang mga patay? Sa isang pagkakataon naisip ko sa aking sarili na kinakailangan kong gumawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazare. Ginawa ko ang mga ito sa Jerusalem, ikinulong ko ang maraming mga mananampalataya sa bilangguan, at may kapangyarihan ako mula sa mga punong pari na gawin ito. At nang ipapatay sila, ibinigay ko rin ang aking boto laban sa kanila. Madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga at sinubukan ko silang magsalita ng masama laban sa Diyos. Galit na galit ako sa kanila at hinabol ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Habang ginagawa ko ito, pumunta ako sa Damasco na may kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari, at sa daan patungo roon, sa katanghalian tapat, Hari, nakakita ako ng liwanag mula sa langit na higit na mas maliwanag kaysa sa araw at nagliwanag palibot sa akin at sa mga kalalakihan na naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, nakarinig ako ng tinig na nagsasalita sa akin na nagsabi sa wikang Hebreo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Mahirap para sa iyo na sumipa sa matulis na tungkod. Pagkatapos sinabi ko, sino ka, Panginoon? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Ngayon bumangon ka at tumayo sa iyong mga paa, dahil sa layuning ito'y nagpakita ako sa iyo, upang italaga ka bilang lingkod at saksi tungkol sa mga bagay na alam mo tungkol sa akin ngayon at sa mga bagay na ipapakita ko pagkatapos nito, at ililigtas kita mula sa mga tao at mula sa mga Gentil kung saan kita isusyugo, upang buksan ang kanilang mga mata at upang ibalik sila mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan at mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos, upang tanggapin nila mula sa Diyos ang pagpapatawad ng mga kasalanan at ang pamana na ibibigay ko sa kanila na aking itinalaga para sa aking sarili sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sa makatuwid, Haring Agrippa, hindi ko sinuway ang pangitain mula sa langit, ngunit, una sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa lahat ng dako ng bansa ng Judea, at pati na rin sa mga Gentil, nangaral ako upang sila ay magsisi at bumalik sa Diyos, gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa pagsisisi. Sa kadahilanang ito hinuli ako ng mga Hudyo sa loob ng templo at sinubukan akong patayin.
Tinulungan ako ng Diyos hanggang ngayon, kaya tumayo ako at nagpatotoo sa mga pangkaraniwang tao at sa mga dakila na hindi hihigit sa kung ano ang sinabi ng mga propeta at ni Moises kung ano ang mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa, at siya ang unang ibabangon mula sa mga patay at magpapahayag ng kaliwanagan sa mga Hudyo at mga Gentil. Mga kawikaan. Proverbs 16:18-27. Nauuna ang kayabangan bago sa kapahamakan at ang mapagmataas na kalooban ay nauuna bago sa isang pagbagsak. Mas mabuti pang maging mapagpakumbaba kasama ng mga mahihirap na tao kaysa makipaghatian ng mga nasamsam na bagay sa mga mayayabang na tao. Sino mang pinagninilay-nilayan ang itinuturo sa kanila ay makakasumpong ng mabuti at iyong mga nagtitiwala kay Yahweh ay masisiyahan. Ang isang marunong sa kanyang puso ay tatawaging marunong makita ang kaiban, at pinahuhusay ng matamis na pananalita ang kakayahang magturo. Ang kaunawan ay isang bukal ng buhay sa isang mayroon nito, pero ang kaparusahan ng mga hanggal ay ang kanilang kahangalan. Ang puso ng isang marunong na tao ay nagbibigay ng mahusay na pananano sa kanyang bibig at nagdadagdag ng panghihikayat sa kanyang mga labi. Ang kaaya-ayang mga salita ay isang pulot-pukyutan matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. May daan na tama sa tingin ng isang tao ngunit ang dulo nito ay ang daan sa kamatayan. Ang gana ng isang manggagawa ay kapaki-pakinabang sa kanya, ang kanyang gutom ang patuloy na nagtutulak sa kanya. Ang isang walang kwentang tao ay naghuhukay ng kapilyuhan, at ang kanyang pananalita ay tulad ng isang nakakapasong apoy. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, na kinikilala ang iyong soberanya sa kasaysayan tulad ng nakikita sa mga paghahari ng mga hari ng Israel at sa matatag na pagpapatutuo ng mga apostol. Kung paanong ginabayan mo ang mga pinuno noong una, naway hanapin namin ang iyong karunungan sa aming mga desisyon, na naaalala na ang kapalaluan ay humahantong sa pagbagsak, samantalang ang kababaan ng loob ay nagbubukas ng pintuan sa iyong biyaya. Tulungan mo kaming maging matapang sa pagbabahagi ng aming pananampalataya tulad ni Pablo, na ipinapahayag ang katotohanan ng iyong ebanghelyo sa kabila ng mga pagtutol. Naway maipakita ng aming mga puso ang habag ni Kristo sa bawat pakikisalamuha, na nagbibigay liwanag sa landas upang sundan ng iba. Punuin mo kami ng habag ni Kristo. Amen.